Welcome sa Tagalizt Anime Recap. Itutuloy ko ang episode 2 ng Mirai Nikki. Kung di mo pa napanood ang part 1, may link sa description at comments. Tara, simulan na natin. Isang linggo ang lumipas, pauwi na si Yuki matapos sunduin ang kanyang ina sa airport. Ang ina ni Yuki, si Ria, ay isang programmer na nagtatrabaho abroad. Paminsan-minsan binibisita niya si Yuki. Pagdating, di nila napansin ang basag na bintana. Sinuri ni Yuki ang diary niya at pinagalitan si Yuno. Matapos basahin, alam ni Yuno na darating ang ina ni Yukis. Kaya naglinis siya at naghanda ng hapunan. Naisip ni Ria na girlfriend siya ni Yukis. Habang kumakain, namangha si Ria sa sarap at hiniling kay Yuno na pakasalan ang anak niya. Nagalit si Yuno nang marinig ito. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Ria na tinawag ni Hojo ang anak ng kaibigan. Halika bukas at manirahan kasama sila. Ang mga magulang ni Hojo ay tagasunod ni Tsubaki na namatay sa insidente sa Omakata. Hindi sinabi ng pulisya ang nangyari at isinulat bilang pagpapakamatay. Gabi na, kaya pinilit ni Ria si Yuno na dito matulog. Pumayag si Yuno at habang naliligo, inihanda ni Ria ang kama. Bago umalis, tinukso niya si Yuki at sinabing walang sanggol bago ikasal. Sa gabi, nagsisinungaling sila. Gusto ni Yuno matulog katabi si Yuki, ngunit tumanggi siya at nilinaw na ayaw niya. May kumpiyansang tono, sinabing gagawin niya. Sa 28 July, mag-ibigan sila at magiging isa. Nahiya si Yuki at natulog sa kabila. Gumaan ang loob ni Yuno na malaman na ang ina ni Yuki ay cool na tao o may ibang plano. Kinaumagahan, dumating si Hojo. Lahat ay humanga sa kanyang ganda. Nagsimula siyang mag-drawing ng larawan ni Yuno. Pagkatapos putulin, ipinakita niya kay Yuno, ngunit nadulas siya habang maihawak na gunting. Sa kabutihang palad, tumama sa unan ang gunting at hindi nasaktan si Yuno. Humingi ng paumanhin si Hojo at pumunta sa banyo. Bagamat mukhang aksidente, sinadya iyon ni Hojo. Siya ang panglimang may-ari ng diary. Ang talaarawan niya ay parang drawing book na nagpapakita ng hinaharap. Hindi layunin ni Hojo na maging diyosa. Gusto lang niyang magsaya at ang pagtanggal kay Yuki at Yuno ay isang hamon para sa kanya. Kahit 5 taong gulang lang, si Hojo ay matalino. Upang maalis ang dalawang may-ari ng talaarawan, nagdala siya ng mga tuol. Bago tanghalian, nag-inject siya ng lason sa mga kamatis, ngunit pinigilan ni Yuno si Yuki kainin ito. Dahil mas mabigat ang mga ito kaysa dati, naniniwala siyang spoiled ang mga ito kaya itinapon niya ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang hinaharap at napagtanto ni Yuki na may isa pang may-ari ng diary. Naiintindihan ni Hojo na para mapabagsak si Yuki, kailangan muna niyang alisin si Yuno at plano niyang makuryente ito. Bumalik sa silid, muling nagbago ang hinaharap at naabisuhan si Yuki tungkol sa pagkamatay ni Yuno sa pamamagitan ng pagkakakuryente. Paglagay ni Hojo ng wire, naputol ang kuryente. Si Yuki ang may gawa nito. Sa pagtrip ng circuit at panonood kay Hojo, naintindihan nilang dalawa na may diary rin siya. Sa gabi, habang tulog si Hojo, hinanap ni Yuki ang diary niya, pero lumabas si Hojo at pinaalalahanan sila. Sa liit ng utak nila, hindi nila mahahanap ang diary niya. Hindi siya pinansin kinabukasan, hinanap pa rin ni Yuki, pero sapat na si Yuno. Kinuha niya ang martilyo at dumiretso sa tamaan. Pero natamaan niya si Ria. Nabigla si Yuki sa nakita. Mabilis niyang binalutan ng benda at pinagalitan si Yuno sa pagiging pabaya. Nagsisi si Yuno. Hinawakan siya ni Yuki at pinaalalahanan na madali niyang mahahanap ang diary kung susubukan niya. Nangako si Yuno na gagawin niya. Nagseryoso siya at nag-isip ng mga posibleng lugar na mapupuntahan ng Hojo, ngunit walang makakahanap nito. Alam niyang hinanap ni Yuki ang buong bahay, kaya iniisip niyang nasa labas ito. Kahapon, pumunta si Hojo sa convenience store kasama si Ria, kaya iniisip niyang ipinakoreo niya ang diary sa sarili. Biglang tumunog ang doorbell. Inalerto ni Yuno si Yuki at mabilis niya itong kinuha. Nang buksan niya ito, lumabas ang makamandag na gas at bumagsak siya. Pinuri ni Hojo si Yuno, ngunit kailangang buksan ang pakete mula sa kabilang panig. Dinala ni Yuno si Yuki sa banyo. Habang napupuno ng gas ang bahay, kumatok si Hojo sa pinto at tinukso si Yuno na lumabas at maglaro. Nang hindi siya lumabas, nagsawa si Hojo. Nangako siyang ibibigay ang antidote kung mahahanap siya. Ayaw ni Yuki na pumunta siya, pero alam ni Yuno ang halaga ng antidote. Lumabas siya, sinira ang mga bintana, at inilagay si Ria sa ligtas na lugar sa kahilingan ni Yuki. Sinimulan niyang hanapin si Hojo, ngunit gamit ang talaarawan, madali itong lumipat ng spot matapos maghanap sa unang palapag, umakyat si Yuno pero huli na. Pinagsama ni Hojo ang bulb sa tubig at nakuryente siya. Narinig ni Yuki ang sigaw bago tinurok ni Hojo ang lason.
Dumating si Yuki upang iligtas siya, ngunit bumagsak agad dahil sa lason. Bumangon si Yuno sa galit. Na-corner si Hojo, sinaksak niya ito at binigay ang antidote bago mamatay. Nagpasalamat si Hojo kay Yuno sa paglalaro, hindi tulad ng abalang mga magulang niya. Pagkawala niya, bumagsak si Yuno. Dumating si Manya at nagbigay ng antidote. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kei tungkol sa ikalimang may-ari, kaya dumating siya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Kei at mga pulis sa bahay ni Yuki sa tulong niya. Sinabi kay Ria na walang malay na may intruder na dumukot kay Hojo. Ngayon, ginagawa nila ang lahat para mahanap siya, kaya hindi na siya mag-aalala. Makalipas ang 2 linggo, papunta na sina Yuki at Yuno sa bagong paaralan. Habang nasa daan, napansin ni Yuki ang isang taong nakangiti. Hindi na niya ito iniisip at pumasok sa paaralan. Dahil nasa ibang klase si Yuno, kinakabahan si Yuki sa maraming bagong mukha, pero napansin niya na si Kou, na nakahuli sa kanya sa mga manya, ay nasa parehong klase din. Biglang sumigaw si Kou, hindi ba si Yuki ang halos pumatay sa bawat kaklase niya? And now he came here na parang walang nangyari. Buti na lang, dumating sina Hinata at Mal upang iligtas si Yuki at pinigilan si Kou sa pang-aapi. Maya-maya pa ay pumasok na sa klase ang homeroom teacher, isa na namang mamamatay tao ang nagngangalit. Para masigurado na ligtas ang mga estudyante, gusto ng paaralan na grupo-grupo silang pumasok at lumabas. Habang nagbibigay ng tagubilin, ibinahagi ni Hinata na ang mga bangkay ay malubhang nasugatan na may maraming marka ng kagat. Pagkatapos ng klase, silang 4 kasama si Yuno ay pumunta sa lugar ng mga bangkay. Sinimulan nilang tuklasin ang parke. Pinananatili ni Yuno ang distansya. Hindi siya natutuwa sa mga bagong kaibigan ni Yuki. Pagkatapos ng ilang oras, hinanap ni Hinata ang paligid at nakakita ng nakakatakot. Di nagtagal, may static na ingay at bagong entry ang lumitaw. Sinuri ni Yuki ang tala-arawan at nagulat nang mabasa niyang patay na si Hinata. Agad siyang pumunta roon at nakita ang bangkay na napapaligiran ng mga aso. Lahat ay takot gumalaw. Dumating si Aki, kaklase nila na nakangiti. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa malapit na obserbatoryo para sa kaligtasan. Tumakbo sila roon at nakarating sa tamang oras. Ipinakilala ni Aki ang sarili bilang aspiring detective. Iniimbestigahan niya ang pagpatay at nalaman niyang may kaugnayan si Yuki. Hindi naghihinala si Aki kay Yuki. Sinundan niya ito, iniisip na baka mauwi sa krimen. Pagkalipas ng ilang segundo, napalibutan ng mga aso ang obserbatoryo. Naniniwala si Yuno na ang kumokontrol sa mga aso ay kabilang sa kanyang mga kaibigan, kaya iminungkahi niya si Yuki na gamitin ang mga ito bilang tain at tumakas. Tumanggi si Yuki at hinawakan ang bintana para hindi makalabas ang mga aso. Hinulaan niya ang susunod na masisirang bintana at nagturo sa iba. Sumunod ang lahat at pagkatapos ng 30 minuto, umalis ang mga aso. Biglang, kinuha ni Mal ang telepono ni Yuki at pinagbantaan siyang papatayin. Dumating si Hinata na may tala-arawan din para sa kaligtasan ni Yuki. Hiniling niya kay Aki na ibigay ang kanyang tala-arawan. 1 linggo na ang nakalipas, ang ama ni Hinata na si Sakishima, may-ari ng Tengi Diary, ay nagtapat sa kanya tungkol sa mga pagpatay. Iniwan ni Sakishima ang pamilya at ibinuhos ang debosyon sa kanyang mga aso. Gumastos siya ng malaki para pakainin sila ng pinakamataas na grado ng karne habang kumakain siya ng cup noodles. At nang magsimulang manghuli ng tao ang mga aso niya, di niya ito pinansin. Ngunit bumalik siya sa katinuan at nais magsimula muli. Kailangan niya si Hinata para mawala si Aki, na tumutugi sa kanya at alam ang lahat ng ginawa niya. Nais ni Hinata mabawi ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang alisin si Aki. Napansin niyang binabantayan ni Aki si Yuki, kaya naging kaibigan siya ni Hinata at dinala sa parke para maakit si Aki. Gaya ng inaasahan, gumana ang plano. Hinihingi ni Hinata ang tala-arawan ni Aki, nagbabantang papatayin si Yuki. Pero ayaw ni Aki na may masaktan, kaya nagmungkahi siya ng coin flip. Kung mananalo si Hinata, makukuha niya ang tala-arawan. Kung manalo si Aki, malaya si Yuki. Pumayag si Hinata dahil nasa kanya ang diary ni Yuki. Ngunit nagtaka siya kung bakit naglalaro si Aki ng ganoong laro. Nang ihagis ni Aki ang barya, pinili ni Hinata ang kanan kahit sinabi ng diary na kaliwa. Kamakailan lang, isang static na ingay ang nagbago ng kinabukasan. Nagulat si Hinata sa naiwan na sagot. Pinalayan niya si Yuki ayon sa pangako, ngunit itinago ang tala-arawan para sa isa pang round. Nagtaka si Yuno kung bakit static ang ingay ng telepono ng lahat maliban kay Taki. Tinulak niya ito at napansin na normal ang telepono. Inihayag na si Aki ay hindi may-ari ng diary. Iminungkahi niya ang laro para manalo sa kapalaran. Ngayon, mas galit na galit si Yuno, dahil itinaya niya ang buhay ni Yuki.
Bumangon si Aki para ipagpatuloy at ipanalo muli ang Yuki's diary. Ibinahagi ni Aki ang plano kay Yuno, umayag si Yuno pero hindi lubos na nagtitiwala. Tiniyak ni Aki na mahal niya si Yuki higit pa sa kaibigan. Hindi na nakapagsalita si Yuno. Magsisimula na ang huling laro, si Hinata na ang maghahagis. Sinundan niya ang diary ni Yuki at inilagay ang barya sa kanang kamay. Bago sumagot si Aki, tinakpan ni Yuno ang mga kamay ni Yuki. Hinulaan ni Aki ang tamang kanang kamay. Pagkatapos tanggalin ni Yuno ang mga kamay, nagsinungaling si Aki na kinuha niya sa kaliwa, na mali. Sinabi ito, pinatumba ni Yuno si Yuki. Nagulat si Hinata nang mawala siya. Panalo si Aki dahil ang diary ni Yuki ay hinuhulaan ang kanyang makikita at paniniwalaan. Kahit kasinungalingan, basta naniniwala si Yuki, magpapakita rin ang diary. Bigla, inilabas ni Mal ang kutsilyo upang atakihin si Yuno. Mabilis na sumugod at sinaksak si Hinata. Ibinaba ni Yuno ang telepono, nagdadalamhati sa pinsala ni Mal, nakatakas lahat, pero bumangon siya at ginamit ang talaarawan para utusan ang mga aso na salakain si Yuki. Naabisuhan si Yuki sa pagkamatay ng lahat. Plano ni Aki na sila ni Kao at Yuno ay gambalain ang mga aso habang si Yuki ay aalagaan si Hinata. Sumang-ayon lahat pero hindi si Yuno. Sinundan niya si Yuki at iminungkahi niyang gamitin si Kao at Aki bilang pain, pero ayaw ipagsapalaran ni Yuki ang buhay ng kaibigan. Sa panganib, alam niya na kahit ano pa ang nangyari, nagkaroon si Hinata ng pagkakataong huwag maglaro at gamitin siya bilang hostage. Pero nilaro niya ito at tinupad ang pangako niya. Alam ni Yuki na hindi masama si Hinata, ang kanyang ama ay walang pagpipilian. Pumunta si Yuno at nagbantang papatayin si Hinata. Si Yuki, sa pagkataranta, ay nagtanong kung bakit siya inilalayo ni Yuno sa pakikipagkaibigan. Ginagawa ito ni Yuno dahil ayaw niyang mailumapit kay Yuki. Magiging pangit kung wala siyang gagawin kaya nagsinungaling siya na walang aalis dahil mahal niya ito at gusto niyang maging boyfriend. Binitawan ni Yuno ang kutsilyo at namula. Hiniling ni Yuki iyon kay Yuno bilang boyfriend. Gusto niyang tanggapin ito dahil masaya si Yuno at kontrolado na ang sitwasyon. Naunawaan ni Yuki na may nagawa siyang hindi mababawi. Umiyak si Hinata at humingi ng tawad sa ama. Pinakalma siya ni Sakishima at sinabihan. Masama siyang ama na tumatakas sa kanyang mga aksyon, pinapasan sa anak ang kanyang mga kasalanan. Sinabihan si Hinata na manatiling masaya. Pagkatapos, isang malakas na putok ng baril at napagpasyahan na kinuha ni Sakishima ang kanyang buhay. Ngunit si Kei ang pumatay sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang cabin kung saan gumagawa ng bomba si Manya ay ilang buwan na ang nakakaraan. Nang magsimula ang laro, nakatagpo ni Mani ay ang ikatlong may-ari ng diary, ngunit dahil sa kanyang armor, hindi epektibo ang kanyang mga bala at bomba kaya siya ay nakatakas, ngunit nasaktan ang kanyang binti. Doon niya nakilala ang pulis na si Nishijima na nag-imbestiga sa serial killer. Nakita niya si Maniae, isang wanted na kriminal, at agad itong inaresto. Nagtago sila sa abandonadong gusali upang maiwasan ang killer. Kailangang umihi ni Maniae, ngunit tumanggi si Nishijima na i-unlock ang posas at sumama sa kanya. Nahihiya si Maniae pagkatapos niya. Sinubukan niyang i-flush, ngunit natigil ito at nagamit niya ang lakas na nagresulta sa pagkabasag at pagbaha. Napansin ni Nishijima na nanginginig siya, kaya pumili siya ng damit. Tumanggi si Maniae, pero pagkatapos ng maraming pangumbinsi, pumayag siya. Pagkatapos magpalit, pinuri siya ni Nishijima bilang cute. Habang namumula si Maniae at umatras, nadapa siya at nahulog si Nishijima, aksidenteng nahawakan ang kanyang mga melon. Humingi siya ng paumanhin, ngunit natuwa siya sa kanyang nakita. Upang makatakas, gumawa si Maniae ng isang plano. Ginulo ni Nishijima ang pumatay at dinala ito sa isang silid. Isinara nila ang pinto at ginamit ni Maniae ang flashbang. Matapos silang makatakas, binaril niya si Nishijima at tumakbo. Bilang batang babae sa gitna ng digmaan, hindi siya kumilos na parang isang ordinaryong babae. Para ayusin ang mundo, magiging Diyos siya. Kinaumagahan, inanyayahan ni Aki si Yuki na tumambay. Dumating si Yuno at nagbahagi. Inimbitahan din siya ni Aki. Napagtanto ni Yuki na itinakda siya ni Aki para sa isang petsa. Dumating sila sa isang bridal fair. Pinili ito ni Aki para sa kanilang date. Sa loob, nakilala nila ang misis ni Kiss na staff. Siya ang gabay nila sa araw na iyon. Pagkatapos ng tanghalian, nagpalit ng damit sina Yuno at Yuki at nag-photo session. Gusto ni Yuki sabihin ang totoo bago lumala ang lahat. Ngunit nang makita kung gaano kasaya si Yuno, naisip niyang mamaya na lang. May chapel wedding din sila. Kahit hindi mapakali si Yuki. Ang nakita niya sa bahay ay mahirap kalimutan.
Kung makakalimutan niya, baka ma-inlove siya ng totoo. Pagkatapos, dinala siya ni Yuki sa bahay. Pagpasok, nandoon na si Aki. Sinadya niya ang date para maimbestigahan ang bahay ni Yuno. Umaasa siyang makakakita ng mga katawan pero nakita niya ang butas. Hindi makapaniwala si Yuki. Tinanong niya si Yuno tungkol sa mga katawan. Pero nawawala ang alaala ni Yuno. Akala niya ito ang unang bisita ni Yuki. Sa pag-uwi, sinabi ni Aki na marupok ang isip ni Yuno kaya nalampasan niya ang memorya. Pagkatapos maghiwalay, lumipat ang eksena sa istasyon ng pulisya kung saan tinatalakay ni Kei ang bangkay ni Sakishima sa kanyang mansyon. Ang mga suspect ay sina Yuno at Yuki at inutusan niyang arestuhin sila sa loob ng 24 oras. Ang lihim na pakikitungo ni Kei at Manya ay upang makatakas siya sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pulisya. Kapalit nito, gusto niyang maging Diyos. Si Yuki ay hindi nagsisikap maging Diyos. Para kay Kei, si Manya ay ang tama dahil sa kanyang malungkot na nakaraan at pag-unawa sa kahalagahan ng mundong walang digmaan. Lumipat kay Yuki na nagtataka sa nakita niya sa bahay ni Yuno. Bigla siyang napalibutan ni Nishijima at mga opisyal. Dinala siya sa istasyon at sumama rin si Yuno. Si Kei, habang nakatingin sa diary, ay sinabihan si Nishijima na isama si Yuki. 5 minuto sa labas, kinakabahan si Yuki. Nangako si Yuno na poprotektahan siya kahit alisin lahat sa istasyon ng pulis. Pagkalipas ng 5 minuto, tinawag si Yuki sa silid, tinanong ni Kei kung siya o si Yuno ang pumatay kay Sakishima dahil nakita sila malapit sa kanyang mansyon. Agad tanggi ni Yuki. Tinitiyak ni Kei na kailangan niyang tanungin siya bilang hepe ng pulisya dahil sila ay mga suspect. Masaya si Yuki sa narinig, pero kakaiba, pinilit siya ni Kei na maglaro ng Russian roulette. Sa labas, may bagong entry si Yuno. Kahit walang hinala, pinanatili ni Kei si Yuki sa kwarto ng 10 minuto pa. Nawala ng gana si Yuno at naglakad patungo sa interrogation room na may dalang fire extinguisher. Sa loob, nagpaputok si Kei ng 4 na beses, walang laman lahat. 2 na lang ang natitira, itinutok niya ang baril kay Yuki, pero bago mahawakan ang gatilyo, pumasok si Yuno at binaril si Kei ng maraming beses. Nasugatan, dumating si Nishijima. Nang babarilin na siya ni Yuno, pinigilan siya ni Yuki. Bumalik sa katinuan si Yuno at natutuwa siyang pitrotektahan niya si Yuki habang hostage, si Nishijima nakatakas sila. Buhay pa si Kei, nawalan lang ng tainga at ang vest niya ang nagpatigil ng bala. Ngayon, kinasuhan si Yuno ng assault at attempted murder. Lahat ng entries tungkol sa kanya ay mapupunta sa future diary niya. Hinahabol ng pulis sina Yuno at Yuki. Nagpaputok ng babala, kaya nabigla si Yuki at nabaril niya ang pulis. Agad na naabisuhan si Kei. Ayon sa plano niya, may entries ng mga kriminal sa diary niya, kaya masusubaybayan niya sila. Nag-utos siyang arestuhin sila, at kung lalaban sila, pwedeng magpaputok. Naabisuhan si Yuki tungkol sa pagkamatay nila ni Yuno ni Kei. Pagdating sa rooftop, hinalikan siya ni Yuno at tumalon sila. Ligtas nilang napunta ito sa truck at nakatakas. Ngunit kinabukasan, pinaghahanap na sila ng mga pulis. Nagtago sila sa kamalig at walang kinakain mula umaga. Napansin nilang papunta sa ospital ang asawa ni Kei. Na-curious si Yuki at sinundan siya. Sa daan, sumabog ang bomba. Kinuha ni Manya si Yuki na hostage. Pero nagkamali siya ng pindot at sumabog ang bomba sa hagdan. Habang tumatawid si Yuki, pinigilan siya ni Manya. Napagtanto niyang hindi siya makakatakas. Kaya nagpasya siyang bumuo ng alyansa. Kapalit ng ligtas na pagtakas, sasabihin niya ang dahilan ng pagtataksil ni Ii, pero biglang tumawag si Gi. Alam niya ang nangyayari dahil sa diary niya. Bago dumating sa ospital, sinabi niyang huwag hayaang makatakas sila, ngunit tumanggi siya at ibinaba ang telepono. Nakatanggap din siya ng death entry. Pagkatapos tumawid sa hagdan, pumasok sila sa isang silid kung nasaan ang asawa ni Ii at anak nila. May malubhang karamdaman ang anak na may 3 buwang natitira. Gusto niyang maging Diyos si Manyai at gamutin ang sakit ng anak niya. Ngayon, gagamitin ni Manyai ang pamilya ni Kei bilang hostage at sisirain ang tala-arawan. Maya-maya, pinalibutan ng pulis ang ospital. Sa silid, itinali ni Manyai ang asawa ni Kei at nagtalaga ng mga tungkulin. Si Yuki ay mag-scout at si Yuno ay magbabantay sa hostage. Binigyan ni Manyai si Yuki ng granada bago umalis. Tinawagan niya si Kei para mag-propose ng deal, maghanda ng getaway car, kapalit ng buhay ng pamilya ni Kei at magpakamatay. Sa kanyang pagtataka, ayaw makipagtulungan ni Kei. Alam niyang maliit ang tsansa na mabuhay ang anak niya. Kaya ang tanging pagpipilian niya ay maging Diyos. Ibinaba niya ang telepono at dumating ang pulis sa ospital. Naabisuhan si Yuki pero huli na. Ang mga pulis ay hinuhuli siya.
Habang papalapit si Kay, dumating si Yuno at sinimulang ibagsak ang mga pulis. Hinostage ni Kay si Yuki, pero kinuha ni Yuno ang granada at nagbantang iunpin ito. Pinalaya ni Kay si Yuki at sinabihan si Yuno na ibaba ang granada, pero tinanggal niya ang pin at sumugod. Samantala, nagtanim ang maniain ng time bomb sa ibang silid. Pagkatapos tumakas sa bintana, nakatagpo siya ni Nishijima. Pareho silang nag-freak out. Hinawakan siya ni Nishijima, pero may lumabas na liwanag. Ang grenade na ibinigay kay Yuki ay flash grenade, kaya ligtas ang lahat. Gayunpaman, sumabog ang bomba ng oras at nahulog si Yuki kasama ang iba. Pagkagising, nakuha ni Yuki ang baril, pero kinuha ni Kay na hostage si Yuno. Nataranta si Yuki, sinuri ang talaarawan at nalaman na kung bumaril siya, mamamatay siya. Nakikita ni Yuno ang hinaharap at pinilit siyang bumaril. Kung ang pagkamatay ay para kay Yuki at sa kanya, masaya siya kahit nagsinungaling ito tungkol sa pagmamahal sa kanya. Ngunit sapat na ang mga alaalang pinagsaluhan nila. Nahulog ang larawan ng kanilang kasal. Tinitigan ito ni Yuki at naalala ang oras na magkasama sila. Sinabi niya kay Yuno na mabubuhay sila at magpapakasal. Habang kumalma si Yuki, nagbago ang hinaharap. Hinila niya ang gatilyo at nabaril si Kay. Desperado si Kay na maging diyosa, tinaas ang kutsilyo, dumating sina Nishijima at Manya. Narinig ni Nishijima ang plano ni Kay na bitagin sina Yuno at Yuki. Tinitingnan ni Kay ang diary at tinanggap ang kapalaran. Nang malaman niyang ligtas ang anak at asawa, masaya niyang sinira ang telepono at bago mawala, humingi ng tawad kay Yuki. Sa ibang dimensyon, galit si Deuce kay Murmur dahil binago niya ang hinaharap. Malalaman na sana ni Kay ang tungkol sa sakit ng anak at mamaya na rin ang laban nila ni Yuki. Ngunit dahil malapit nang magwakas ang buhay ni Deuce, minadali ni Murmur ang pagpili ng susunod na Diyos. Hindi natuwa si Deuce at binalaan niya si Murmur na huwag nang abalahin ang laro. Kinabukasan, malaya sina Yuno at Yuki sa mga akusasyon. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Yuki at sa tulong ng voice recording, inasikaso ni Nishijima ang kaso. Nakaligtas si Maniae, ngunit tila maaari silang magbahagi ng ilang oras bilang mag-asawa. Pupunta sina Yuki at Yuno sa bundok para panoorin ang mga bituin. Habang papunta sa banyo, nag-text si Aki. Nasa kay Yuno ang phone ni Yuki kaya binasa niya. Binabalaan ni Aki si Yuki na layuan si Yuno. Naasar si Yuno at binura ang text. Diyan nagtatapos ang video. Sabihin ang iniisip mo tungkol sa anim na ito. Sabihin mo kung nais mong saklawin ko ang huling bahagi. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.